Magandang umaga. Ngayon ay Marso 11, taon 2021. Ganap na alas 8. Araw ng Huwebes, umaga ng Huwebes. Muli, si Ka Anton ang sumasa inyo upang hatidan kayo ng ating paksa ngayong umaga. Ito po ay pinamagatang primer. Ito po ay pagkilala, pagtukoy at sa dalawang origin ng ginto na nakatago dito sa Pilipinas, no, itinago dito sa ating bansa, no, na nagsimula po noong taong 1931 ayon po dito sa dokumentong aking hawak. Mamaya ipapaliwanag ko po kung bakit ito ay napakahalaga at inuulit-ulit ko po. Ang atin pong basihan ay isa pong dokumento na pinakita ko na rin po ito pero daglian lang, hindi ko po pwedeng ibabad dito sa internet. At ito po ay isang certificate. It looks like a certificate na may larawan ni Pangulong Marcos sa dalawang kanto sa taas at dalawang kanto sa baba. At ang pamagato nito ay gold skeleton chassis, third of a series, 1973 to 1980, exclusive property of Ferdinand Edralin Marcos. Okay? So, dito po sa dokumentong ito, ang code name niya ay Japanese Imperial Treasure. Akin po itong sinasite sa inyo ngayon dahil maigi na po natin pong matutunan na mismo galing sa certificate na ito ay tinukoy ng dating Pangulong Marcos kung ito nga ay genuine, which I think na walang dahilan kung bakit ito hindi maging genuine, kung saan nanggaling, brief facts and truths on how it came to exist. So dito po ay kanyang binigyan ng description na meron pong gold chamber. 3 gold chamber po yan. No? At dun sa ikatlong gold chamber kung nasaan ang 7,500 metric tons of gold, of precious metal na nakaimbak, ay nandoon ang larawan niya at larawan ng unang ginang. At syempre, nandun din ang larawan ni General Tomoyuki Yamashita. Tawagin ko na lang si General Y. No, commander of the 14th Army in the Philippines, 14th Area Army in the Philippines, in memory of him. So pinarangalan po, no? Binigyan po ng memorabilia, no? Memory pa, honor. At meron din pong second chamber na naglalaman naman ng 10,000 metric tons of gold, at yan po ay may larawan ni Pangulong Marcos lamang. At yung isang chamber na naglalaman ng 5,000 metric tons of gold, 99.99% purity, ay mayroon pong palatandaan na larawan ng unang ginang lamang. So dito po sa kanyang certificate na ito na pinamagatang gold skeleton chassis, third of a series, ay ang sinasabing third of a series na naglalaman ng 7,500 metric tons. Okay, parang pinaghati. Yung kanya ay 10,000, personal ni President Ferdinand Marcos na kanyang larawan, at 5,000 kay unang ginang. Pag pinaghati nga naman ay 7,500 metric tons. Pero ang ating pong pinupunto rito, ang akin pong nais ipunto, ay yung nakasaad ating pag-aaralan dito sa ating primer. Yung nakasaad po dito, yung brief facts and truths on how it came to exist. Ito po ay magpapatotoo na hindi po totoo, wala pong katotohanan tungkol po doon sa Prince Lacan, Taguean, Taliano. Wala pong katotohanan yun. Yun lamang ay para maligaw tayo at hindi natin makita ang katotohanan. So, dito sinasabi, paano ho nangyari ito? Ay dahil sa World War II.
Nagsimula noong 1931 sa Japan, Manchuria, yung pagsalakay ng Hapon, pag-invade ng Japan sa China, at pagtatayo ng annex sa China na tawagin nila ay Manchukuo. At doon naman sa Germany, meron din pong nagsimula doon noong 1936. 1936. So, yan po yung mga culminating years kung paano ito nagsimula at nagsimula ang World War II. So, dito sa Group 1, sinasabi rito, Germany, Italy, and Japan. Nagsama-sama ho sila para simulan po itong WW2, no? So, ang tinaguriang acronym niyan is Roberto. Roma, Berlin, at Tokyo. Roberto. Alam niyo, parang sa Tagalog kung tatagalogin natin yung Roberto, ano po yan? Roberto. Roberto. Parang sinabing Roberto. Sino ka? Si Roberto, magnanakaw to. Parang kung inuulit pang magnakaw, inuulit-ulit na magnakaw, Rab, tapos inuulit niya, Rido. Inuulit. Sino to? Si Rab Rido. Bakit? Kasi paulit-ulit ka nagnanakaw. Ayan. Pangalan lang po yan. Okay? Rab Rido. Rab Rido, you know I love you. Okay. So, noong 1939, iniskop ni Mr. H. Tawagin nila siya Mr. H. Kasi nadidetect tayo ng YouTube. Ang mga ginto sa Poland, France, and Britain. Noong 1940, ganun din, nagkaroon ng paglusob sa Denmark, Norway, Holland, Belgium, at Luxembourg. Itong 1940 rin, ng June, ay pinangalanan dito na si Mr. M, Benito M, presidente ng Italia, nagkaroon po ng malupit, umabagsik na pagkamkam ng mga ginto sa France at sa Britanya. Of course, noong 1941, alam natin ang nangyari, paglusob sa Pearl Harbor ng puwersang Hapon, at yung mga ginto na nilikas ng Europe, na yung iba'y napunta sa Singapore, ay nakulimbat na Singapore at Hong Kong, particular yung ginto nang galing sa Inglaterra at yung ginto sa Indonesia ay sinamsam ng Japan, at lahat niyan ay napunta rito sa Pilipinas. Of course, dito sa dokumentong ito, sinasabi niya rito na bago sumurrender ang mga Hapon, kaya nga tinawag ito na Japanese Imperial Treasure, na itago ang kayamanang ito dito sa ating bansa at scattered all over the Philippines. Pero hindi po sinasabi dito ng Pangulong Marcos na meron palang ginto na dinala dito sa Pilipinas na galing naman doon sa Vatican na pinadala kay Father Jose Antonio Diaz alias Severino Santa Romana. So ito po patotoo na oo nga, noong 1939, September 3, ay nagkaroon ng digmaan, nagdeklara ng giyera ang Britanya at ang Fransya. At dun sa Japan naman, ay dun naman sa China, sinalakay ng Japan ang Manchuria noong 1931 din. So magkakasabay, ano po? Ngayon, nang interviewin si Father Marcelino Tagle kung paano napunta rito sa Pilipinas, how the Vatican and the White Treasure reached the Philippines. Sabi dito, it's a story that he claims involved two, he claims, no? Sino yung he? Ang he dyan ay si Tagle, no?
So sa yung kay Marcelino Tagle, yan ay sa dahilan ni Mr. H at ni Mr. M. Tatawagin na lang natin siyang Mr. M at itong si Mr. H. Yan ay dahil sa mga naging kaganapan noon na pinangunahan ni Mr. H at ni Mr. M. So involved dito ay Amerikano at Aleman. Doon sa Japan naman, siyempre, Japon. Now, itong Royal Gold, akala natin Prince Lacan, Italiano tagayan, taguan ng Italiano. Hindi pala ang Royal Gold pala nanggaling mismo sa royalties ng Europe. So, sinasabi ni Marcelino Tagle, yung saksi na ang Vatican Gold ay nakarating rito sa Pilipinas. Yan ay sa kadahilanang nakuha ni Mr. H at dinala dito sa Pilipinas. Kaya yan tinawag na Royal Gold. Hindi po yung ginto na nanggaling sa royal family dito sa Pilipinas. Royal Gold which the British reportedly shipped to Singapore for safekeeping in the event that Mr. H would conquer all Europe. Of course, nandyan din yung sinasabi na nagpadala o may pinadalang cash of gold, yung mga shipment ng gold kay Father Jose Antonio Diaz. At sinabi pa rito na in-identify niya na si Father Jose Antonio Diaz ang pinagkatiwalaan ng Vatican to take charge of Vatican gold buried in the Philippines. The Vatican gold was identified as bullion. Mas malaki ang laman ng Vatican gold kaysa doon sa ginto ni Mr. Y. Okay? So tinagdag pa ni Tagle na ang halaga nun ay sa kanyang ini-estimate, tinataya ay nasa 50 trillion. Okay. So, lumalabas ngayon na may dalawang sources. Yung gera na nagsimula nung panahon ng digmaan, yung gold na galing sa Vatican, na siguro pahintulot na rin ng Panginoon to. Kung bakit napunta rito sa Pilipinas, napadpad ng Pilipinas At yung ginto na nilimas ni Mr. Y. Ayan. At ito, Mr. Y, como ang first hand ay galing kay Marcos. May mga pinadig siya, may mga pinahukay mismo. Si Strongman, na-associate na po yan dito. Pero ito ay nananatiling nakatago. Very silent ang publiko. Very silent tungkol dito sa Vatican gold na ito. Ngayon na lamang yan lumabas dahil nga po dun sa account ni Marcelino Tagle. So, ang atin pong hihimayin mga darating na episode ay yung dalawang article po ito na lumabas sa Philippine Daily Inquirer. Ang una po ay yung may pinamagatang Have You Heard of Vatican Gold? Sa Philippine Daily Inquirer na lumabas noong October 29, 1999. Pero hindi po yan yung sa Manila, kundi doon sa Mindanao na publish, sa panulat ni Caroline Arguillas. Chinek ko rin po ang credential ni Caroline Arguillas. Positive po na siya ay isang legit na journalist. Okay, so yan po ang ating pag-aaralan dahil ayon kay Father Marcelino Tagle, napaka-importante. Nung time na nagbigay siya ng testimonya noong 1999, noong 1998, na ito ay mabusisi. Pero hindi natin maintindihan dahilan, may 20 taon nang nakakalipas, wala man lang nag-follow up. Ito nasa pangangalaga sana ni
Nini Pimentel ito. Pero wala nag-follow up. Halos bulag ho tayo na may ganun pala. May nagbigay na pala ng testimonya noong 1999 tungkol dito sa kalagayan ng ginto na yan. At bakit po napakahalaga? Bakit po napakahalaga? Ito na po pakikita ko sa inyo. Ito po yung sa account, no? Yung hindi bank account, kundi yung sa panulat. Sa panulat ng isang reference ko na ginamit. At yan po ay pakikita ko sa inyo kapag yan tayo ay nandito sa portion nito. Pero ito ay primer pa lamang. Dito po sinasabi, sinulat po rito, itong si Mr. Johnson ay nagkaroon po ng transaksyon. Okay? Nagkaroon siya ng transaksyon at kanyang inalam kung good ba yung particular account na yon. Kung good, kasi chinecheck muna yan. Ito, good ba to? May nag-aalok ng ginto. Ite-trade yung ginto, ite-trade yung gold bullion certificate. Good ba ito? So inalam po ito ni Johnston, na isang Australiano, at pinagtanong doon sa Dresdner Bank. Itong Dresdner Bank po ay isang bangko sa Germany. So, sinasabi rito na yung proceeds doon sa account na yun, sa special account na yan, ay paghahati-hatian. Paghahati-hatian. Kung yan ay matutuloy, kung yan ay tinatransact. Sino maghahati-hati? Yung bangko, yung Republic of Germany, at ito nang yun ang mahalaga. Kasama po pala tayong mga sambayanan. Ito ang sambayanan ng Pilipinas. Ayan, no? People's Republic of the Philippines. Johnston had earlier been confidentially advised that the proceeds of the Dresdner Bank account were to be divided as follows. Kasama po ang Republika ng Tao o yung mamamayan ng Republika ng Pilipinas, ang gobyerno ng Amerika, at yan na, ito na, ang Vatican, at yung signatory, kung sino man yung signatory ng account na yon. Ang transaksyon na ito po ay noong 1995. Pero nakakapagtaka, namatay ho si Severino ng 1974. So mali po pala yung assumption natin, o assumption ko, na lahat ay totally na-lock. Lahat ay naging bumalik kung saan bumalik at sinong umangkin. Pero sa nangyari ho ito, 20 years later, meron pa po palang account na active. May active pa palang account. At ang kumpanya na ang ginamit ho dito ay yung Pero and Diaz company ni Severino Santa Romana. Buhay pa pala. Buhay pa pala. So ito ay ating isa sa mga bubusisiin natin yan. Buhay pa pala at na-transact ko yan in the sense na na-confirm na buhay yung account. No? Ang signatory po niyan ay walang iba kundi yung isang Alfredo de Ramos. Ewan ko kung sino may mga nakakakilala dito kay Alfredo de Ramos na ito. Yung mga kaibigan natin siguro na iba na may malalim ang kaalaman, kilala nila yung Alfredo de Ramos na yan, kung yan ba si Apa. Si Apa Ramos na sinasabing tatay daw na isang kilalang isang showbiz personality na hindi pa maipaliwanag o hindi natin lubos na alam kung bakit ganun na lang siya kayaman. Matagal na nga siyang walang programa dun sa malaking himpilan pero hindi yata apektado yung kanyang kayamanan. So na-verify nga yung Dresdner account na yan. The account is intact pero lang babayaran at 80% of the value
may mga kunting utang na dapat i-settle bago ito pwedeng i-transact ulit. Lamang, meron ng isang abogado na nagtanong, there has been a previous inquiry by a Swiss lawyer approximately 3 months ago bago lumabas itong resulta na to, pero yung Swiss lawyer na yan ay nawawala at presumed dead. So ganun po pala kay kadelikado talaga itong mga ganitong usapan. So bukod po dito sa ating pag-uusapan at hihimayin tungkol po dito sa Vatican Gold na to, ayon din sa interview na sinagawa ni Caroline Argillas kay Marcelino Tagle, meron pa po tayong isang bubusisiing artikulo na sinulat naman ni Donna Cueto noong January 2, 1998, at ito isang special report sa Philippine Daily Inquirer. Ang pamagat naman po ay Soldiers of Fortune. We were there, we dug up gold. Ito po yung mga first account testimony ng mga sundalo na noong bata pa sila ay nautusan sila at nadistino na mag-harvest o madistinong magkubkub ayon doon sa mapa na ibinigay sa kanila ng opisina ng Pangulong Marcos, at doon po ay makikita nga po yung mga sites na napakailaman o nabungkal. Kaya interesting po yan natin pong pag-uusapan in the coming episodes ng ating palatuntunan. So yan lamang po muna ngayon ang aking maihahatid sa inyo. Still, hindi pa rin po ako makapag-live with video dahil nga po topsy-turvy itong aking studio space. Ngayon pa man, ako yung maasa na nakapaghahatid din naman po ako sa inyo ng mga masustansyang pagbabalita. Para po sa mga ngayon pa lamang nakakasubaybay, mangyari mag-subscribe at manatiling nakasubscribe para po sa mga updates na tulad nitong aking inihahatid. Magandang umaga sa inyong lahat.